Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, itago niya na lang ako sa pangalang Papa Sky or Daddy Sky. Nagpakasal, nagkapamilya. Nagkaroon ng isang anak na babae. Itago na lang natin sa pangalang Emma. Bago pa siya nag-15, nag-abroad ang aking asawa sa Dubai bilang OFW. Kahit na sobrang close sila ng anak ko at ayaw humiwalay ng asawa ko sa kanya. Pero dahil sa hirap ng buhay namin noon, napilitang mag-abroad ang asawa ko. Ako naman ay may trabaho naman. Na-promote ng 2 beses na din. Pero 2 years pa lamang ang aking asawa sa Dubai nang may nangyaring hindi ko inaasahan dito sa Pinas. August 22, 2018. Nasampal ko ang aking anak na si Emma. Dahil sa minsang pagsagot niya sa akin ng padabog nung inutusan ko siyang ilabas ang mga galon ng mineral water. Dahil kukunin nito ng mga pinag-orderan namin sa water refilling station. Sumagot ba naman siya ng gikapoy pagani kog limpyo diri? Sugo na sat. Ako naman itong sobrang maikli ang pasensya. Laging aburido ang ulo. Uminit ang ulo ko sa kanya at nasampal ko siya. Sa sobrang lakas, dumugo ang bibig niya. Kauna-unahang sampal ko sa kanya yun, Chin. Parang nagsisi din naman ako na nasaktan ko siya. Pero nung umiyak siya patakbo palabas ng bahay, hindi ko alam kung bakit sinigawan ko pa siya na ayaw nagbalik diri bayhana ka ha. Wala yung kay Silbi nga pagkaanak ka. Chin, that day mismo, isang trahedya ang naganap. Nagkaroon ng banggaan ng isang truck at van sa kanto ng bahay namin. At hindi ko in-expect na si Emma ay madadamay sa aksidenteng yon. Isa siya sa naipit ng nagbanggaang truck at van. At yun ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dead on arrival siya sa hospital. Chin, parang bangungot ang nangyaring yun. Sinong mag-aakalang doon na lang matatapos ang buhay ng kaisa-isahang kong anak? Kung ano pang nasabi ko sa kanya. Nasabi ko pa na ayaw nagbalik diri ha. Kaya dili na kuday siya mo balik, Chin. Nung nalaman ng misis ko ang balita, hindi siya makapaniwala. Para siyang baliw na nagsisigaw siya sa video call namin. While puno ako ng luha, sinisisi niya ako, sinusumbatan. Galit na galit siya sa akin. Kasalanan ko daw ang lahat kung bakit ko pinabayaan ang anak namin. Nung nabubuhay pa si Emma, hindi ko namamalayang hindi ko na pala siya masyadong napapansin. Palagi akong busy sa trabaho. Iniwan ko na sa kanya mga responsibilidad sa bahay. Hindi ko man lang napansin ang mga senyales ng paghihirap niya bilang isang minor pa. Yung asawa ko, kapag tumatawag yun siya sa akin, si Emma ang unang kinukumusta niya. Sinasabi niya na dapat nagsuspend more time ako kay Emma. Dahil wala na nga daw yung mother niya, tapos ako wala pang panahon bilang papa. Pero ako naman, oo lang ako ng oo. Pinaliwala ko pa din. And I did not realize how much Emma needed me bilang ama. Sa isip ko, sana pala'y nagawa kong makinig sa kanya ng mas mabuti. Sana pala'y nagawa kong ipakita sa kanya na mahal ko siya. Kaisa-isahang anak namin, Chin, at hindi na pwedeng magbuntis si Mrs. Ang tagal bago namin hinintay na mabuntis siya. Tapos pinabayaan ko lang pala ang anak namin.
Kung sana kinontrol ko ang galit ko. Kundi sana buhay pa siya. Hindi sana siya nadisgrasya. Sobrang tulala ang asawa ko nang dumating sa Pinas. At makita niya ang burol ng anak namin. Halos noon kasi ayaw umalis sa tabi si Emma sa kanya. Ganon sila ka-close. The pain of losing her was almost unbearable para sa asawa ko. At syempre sa akin din. Lalo na ako dahil nagigilty ako. Dahil sa akin, namatay ang anak namin. Yung bang pareho kami parang wala sa sarili. Parang masisiraan ng bait. Para saan pa yung paghihirap namin? Lahat ng paghihirap, sakripisyo, kaya nag-abroad ang asawa ko para mabigyan namin ng magandang future ang anak namin. Pero saan pa ang lahat ng to? Pinabayaan ko. Noon, naalala ko yung mga tawanan namin, mga iyakan namin, the countless moments we shared. Nare-recall ko yung mga late night conversations namin. Yung baby girl ko, yung prinsesa ko, mga silly jokes, mga meaningful talks kasama asawa ko. Siya yung prinsesa na nagbibigay ng joy sa amin. We both felt guilty for not being more present sa kanya. For not being able to protect Emma from harm. Naisip namin kung sana ibang pagpapalaki ko sa kanya. Binigyan ko siya ng oras, ng panahon bilang isang ama. Sana kung hindi aburido lagi ang ulo ko, we could have prevented the accident. Buhay na buhay pa sana ang Emma namin. Naalala ko yung love and support and encouragement na sinasabi ng misis ko sa kanya. Naalala ko kung paano binago ni Emma ang buhay naming mag-asawa. Dahil ang tagal namin siyang hinantay. The ways she had made us laugh, the way she had made us proud. Mabuting mag-aaral, laging honor student, naging mabuting anak. Yun lang yung time na una ko siyang narinig na nagreklamo. Hindi ko napansin, talagang pagod na pala siya. Habang nagigrieve kami, yun bang gusto kong makakuha ng comfort sa asawa ko. Pero galit siya sa akin. Hindi niya ako kinakausap. Dapat na nga lang sumbatan niya ako, sampalin niya din ako. Pero mas masakit yung hindi niya ako kakausapin. Dapat ay we held on to the memories of Emma. Dapat ay we held on to the memories of Emma, cherishing the time that we had with her. Dapat we supported each other through the tears and the tough days. And dapat pareho kaming sabay mag-heal. Pero hindi ganun ang nangyari, Chin. Nawalan ako ng anak. Nawala din sa akin tuluyan ng asawa ko. Isinumpa na yata ako ng asawa ko ng pagkawala ng anak namin. Inaamin ko kasalanan ko. At guilty ako. Emma would always be a part of our lives. At ang pagkawala niya, ang pagkabagsak ng mundo namin, pareho. Maalala ko noon minsan nag-aaway kami dahil sa mga bagay na hindi naman pala masyadong importante. Hindi naman pala masyadong big deal. Hindi ko man lang nakita ang mga luha niya. Ang mga hinaing niya, hindi ko narinig. Akala ko, okay lang siya. Masyado ko pa pala siyang pinabayaan. Masyado kong iniisip na isa siyang responsableng bata. Kung kaya't inaasa ko ang lahat sa kanya. Ngayon wala na siya. Naiwan na lamang ako sa guilt at pagsisisi ko. Sana pala'y nagawa kong makinig sa kanya.
Sana pala, araw-araw, naipadama ko sa kanya na mahal ko siya. Siya pa rin ang aming prinsesa. Ang sakit lang ng isipin na may mga pagkakataon pa lang, hindi ko napansin yung mga pangangailangan niya. Sana pala'y nagawa kong maging mas mabuting ama sa kanya. Sa mga sandaling ito, Chin, nag-iisa lang ako sa bahay. Ilang years na din nakalipas. Hindi na rin nagparamdam sa akin ang asawa ko. Ilang beses na rin akong humiling ng sorry, ng forgiveness. Walang katapusang kapatawaran. Pero na hindi na maibabalik ang dati. Hindi niya na pwede akong makita dahil maaalala niya lang ang anak namin sa ginawa ko. Sa bahay, napapaligiran pa rin ang mga alaala naming mag-ama ni Emma. Nakikita ko mga larawan niya sa album, sa pader, sa kwarto niya. Mga gamit niya na naiwan, nandun pa rin. Ang sakit ng puso ko sa tuwing naalala ko si Emma. Hindi ko na siya mayayakap pa, hindi ko na siya makikita pa. Hindi ko na mahagkan pa at mai-offer ang lahat ng kita ko sa kanya bilang aming prinsesa. Gusto kong balikan ang mapagkakamali ko. Kung sana'y mabago ko mga bagay na hindi ko nagawa ng maayos. Pero alam kong huling-huli na ang lahat. Huli na ang pagsisisi. Ang tanging magagawa ko na lang ay ang alalahanin siya ng mabuti. Ang gawin ng lahat para maalala ko siya ng may pagmamahal. Isang beses sa isang linggo, Chin. Dinadalaw ko ang puntod niya. Nililinis. Humihingi ako ng kapatawaran. Kaya sana sa mga magulang dyan, bago pa mawala ang inyong anak at maramdaman kung gaano kasakit ang mawalan, sana'y maipadama niyo ang pagmamahal. Hindi lang sa material na bagay. Sana'y matuto din tayong makinig sa kanilang mga hinaing. Sa bawat gabi, nagdarasal ako para sa kapatawaran at gabayan ako sa susunod na mga hakbang ko. Kung bakit kasi laging mainit ang ulo ko, Chin. Kaya sana'y makahanap ako ng paraan para makamove on. Dahil hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa pagkawala ng anak namin. At tuluyang pagkawala na rin ng asawa ko. Hanggang dito na lamang. Umiiyak ako, Chin, habang sinusulat ko to. Pero pinadala ko pa rin para kapulutan ng mga magulang na kahit gaano kalupit, gaano katigas ng ulo ang mga anak nyo, sana'y maramdaman pa rin nilang mahal nyo sila. Huwag nyo akong gayahin na laging dinadaan sa init ng ulo. Dahil doon, namatay ang kaisa-isahang prinsesa ng buhay ko. Maraming salamat sa pagbabasa at pakikinig. Ang inyong Kamax, Daddy Sky. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal,
kapag masyado mong ibinigay ang lahat. Yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mugs FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mugs FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mugs FM with DJ Chini.